So magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at narito po ako ngayon sa bahay ni Tatay dito sa Barangay Origono, Gobernador Generoso, Davao Oriental. So ngayong araw po mga kababayan, kahapon natapos na to. So doon sa ating vlog ay sabi ng kuya ko ay hindi naabot ng isang araw. So kahapon natapos na. So ngayon wala na sila dito kasi natapos na nga. So ikot-ikot ko na lang kayo dito mga kababayan para makita nyo yung buong bahay ni Tatay, no? So samahan nyo ako ngayon mga kababayan sa ating vlog dito sa bahay ni Tatay na tapos na. So tara. So ito mga kababayan, ayan, dito tayo mag-umpisa sa kusina. Ayan. At ito na yung abuhan niya ni Tatay. Dito na side ay nakita nyo yero. So linagyan ng kuya ko ng ganito para hindi masunog, kasi kung ama ka ng gidingding mo dito masunog. So ito naman yung ano niya, kawayan, lagayan niya ng mga plato. May ano lang dyan, may mga tao, pasensya na po sa ating video at may mga tao sa labas, may nag-usap-usap, no? So dito ako sa loob. So ayan, may division na po mga kababayan at dito na side may pertahan na. Ito yung pertahan ni Tatay, oh. Napakaganda tingnan. So dito na part ay may division na. Ayan. So ito yung kwarto niya. Pasok mo dito yung kwarto ni Tatay dito. At napakalaki to. Malawak yung kwarto niya. Ayan, division. May division na yung kanya dito siya matulog. At ito yung bintana niya. At di siguro dito lagyan na lang ng kwanto dito. Kortina. May mga tao dyan sa labas. Ako dito sa loob. So yan o. Natapos na ito kahapon. Napagkatingnan ng bahay ni Tatay. Diyan yung lagayan niya ng plato. Ito kawayan to mga kabayan. Magtagal to kasi ano to, kawayan. At yung flooring niya ay simento to. Napaka tinambak namin dito. Pakalalim to dito. Tinambakan ng kuya ko para matapos talaga tong bahay ni Tatay. So, yung close niya ay parang bertahan niya. So yan, may bintana dito. 1 week lang yung pagtrabaho ng kuya dito. Nag-overtime talaga sila dito nagtrabaho para matapos to. Umaga umuwi, hapon, minsan gabi na makauwi para matapos lang tong bahay ni Tatay. Yun nga ay ngayon natapos na. Ito mga kababayan, at bukas kasi Sabado, Biyernes, siguro sa Sabado o hindi Linggo i-ribbon cut ay tawag ito, ibigay na natin ito kang Tatay. Kung ano lang yung bigay natin kang Tatay. Siyempre importante dito yung bigas niya, mga pangailangan niya sa kusina para kahit paano paglipat niya dito ay may makain siya, no? So yun ang kailangan natin bilhin, ano yung dagdag pa natin sa kusina ni Tatay. So para tumira siya dito ay komportable siya, no? So may nag-comment kasi doon sa ating vlog, yung tawag ito, saan daw yung tubig. So sa ngayon po mga kababayan, wala pa tong tubig at saka walang kuryente. Kasi yung kuryente dito bawal kasi tawag ito, yung magsaksak ka lang sa ibang bahay. Siguro kung sakaling makasahod ako sa YouTube, baka anuhin na lang, bilihan ko na lang to ng solar. Kasi maliit lang talaga kinikita natin sa YouTube po mga kababayan. Siguro kung sakaling hawaan tayo, malaki yung kikitain natin ngayong buwan, ay bilihan ko sa Tatay ng solar para komportable siya dito at may ilaw. Yun yung kailangan niya dito kasi yung kuryente malaki ang gagastusin natin. Mag-ano pa tayo,
punta pa tayo ng Dorico kasi Dorico to dito sa amin. Magano pa tayo mag-seminar. So, bawal kasi kabit-kabit lang tayo no, ng kabilang bahay. Bawal yan sa Dorico dito. Kahit saan naman bawal yan. So, ganun na lang siguro. Yung tubig, mamaya ipakita ko sa inyo yung saan si tatay mag-igib at saka yung CR, ipakita ko sa inyo mamaya. May magamit na naman dito yung tubig kasi ang kulang lang dito po mga kababayan kung hose, pag may hose dito, maano na to, malagyan na sa tatay ng tubig dito. Doon sa labas, kung may hose, ikabit lang yung hose doon, mapasok na dito yung tubig. So ano lang talaga kailangan siguro dito para hose, no? So bukas sa Sabado, kung hindi Sabado, mga Linggo ay mga ano na to, mabigay na natin kan tatay. Siyempre pag ano lang tayo dito, yung simple lang kasi hindi naman tayo malaki yung ating kinikita. Wala naman tayong kakayanan para ano pa yung mabigay natin. Kung ano lang yung kaya natin, yun lang yung ibigay, no? Siguro mga Sunday, ano na to, mabigay na to kan tatay. Dahil ngayon si tatay nandun pa sa kung saan ko siya nakita, no, doon sa bundok. Kunin mo na lang siguro yung mga gamit niya kasi may mga apo naman siya. Siyan na lang sigurong magkarga para mapunta dito yung mga kumot, mga unan, mga tawag nito. Yung katre, hanapan namin ng paraan ng kuya ko kung may makakita pa kami ng kawayan. Yung kawayan yung ganito ba mga kababayan? Yung ganyan ba? Ito sigurong gawin namin katre, pantatay ganito. Para hindi naman pwede siguro matulog si tatay dito kasi simento to. Yan, no? So gawaan ko pa to ng katre dito, yung kawayan lang para malamig ba. Yung siyempre amakan tong bahay ni tatay. At hindi to mainit kasi napakalayo yung bubong. Yung bubong mo malayo. So dito lagyan namin ng katre to dito. Itong gagawin namin katre ni tatay. Ganito ba kawayan. At matibay ito mga kababayan dahil kawayan malamig to. Lagyan mo lang ng yung barang kuan din. Foam. Ay, hindi yung parang kumot lang. Yung carpet para malamig. So yun ang gagawin namin dito. Nag-usap na kami ni kuya. Kasi may pinuntahan pa si kuya na may pinuntahan pa doon sa uma niya kasi yung may uma kasi sa doon. Sa amin yung mga mais. So tag-init kasi ngayon. Kaya pinuntahan niya. So lagyan pa namin to ng kuan. Katre. Para hindi matulog si tatay diyan sa simento. Kasi kawawa naman patulogin natin sa simento. Ganun na lang po mga kababayan, no? Ito at bilihan natin to ng kuan. Lutuan na niya dito. Yung parang baka lang para magluto si tatay. May mga kardero pa naman siya doon sa bundok kung saan ko siya nakita. Mayroon pa doon. Yun muna yung gagamitin niya dito para kahit pa paano at safety siya dito at hindi na delikado sa tawag ito, sapa. So pag ngayon mainit pa, pag sa sunod na buwan ito tagulan naman. So hindi na si tatay na na-rescue na natin. Lagay na dito sa maayos na bahay, hindi na siya mabasa. So komportable na siya dito kasi ang laki ng bahay niya. Ayan. Napakalaki ito yung parkahan niya. Laki ito mga kababayan. At ito yung kilid niya. Na-vlog ko na to. So ayan, sa labas tayo. Sa labas at ito na yung forma ng bahay niya. At kung yung usok, dyan lumabas yung usok. Hindi naman lumiritso doon kasi malaki naman ang butas dyan sa taso. Ito yung bahay niya. Ang ganda. Cute na cute yung bahay ni tatay. At matibay ito mga kababayan dahil simento, naka-flooring. So magtagal talaga to. Ayan. So mamaya pakita ko sa inyo yung tubig niya. Kasi
Kasi mayroon tubig yun. Kung saan siya magiging malapit lang man yan sa unahan. Doon na park yung bubong nyo. Ito yung harap mga kababayan. Komportable talaga na si tatay dito. Pagpasok mo, ganun. Ayan. Abutan mo, kusina. Dito ka naman. Lagayan ng mga plato niya. Diyan. Kabit na lang dito yung kuan, yung mga plato, kardiro dyan, lagay. Lagyan na lang ng pako para simple lang kasi itong bahay ni tatay. Kahit simple lang to po mga kababayan at napakalaki yung gastos nito dahil ayun nga, kahit tingnan nyo lang ay napakasimple. Pero dahil sa mga simento, mga bakal, so mga kahoy, yero, pako, so buhangin, napakalaki talaga ang gastos na. Kahit ganito lang to mga kababayan pero gastos pa rin. Magpasalamat lang tayo sa mga taong tumulong dito. Kanila Tita Edna, kang Tita Ate Virginisa at kang Ate Yeng na siya Ate Yeng yung nagpatapos nito para matapos. So natapos talaga no, sa awa ng Diyos ay natapos yung bahay ni tatay. So dito ay ano na siya dito, 50 na. So yung mga kababayan no, basta siguro sa Sunday to bigay natin kang tatay. So ganun lang para at least ano nga natin to, cellphone natin walang malagayan, baka mahulog to. So yan, may nakita nyo po at may division na. So yun no, so magpasalamat lang ako number one siyempre sa Panginoon na nakabigay na naman tayo ng bahay sa mga taong nangailangan tulad ni tatay ay na-rescue natin sa bundok. Siguro kung hindi natin rescue ay delikado ang buhay ni tatay doon kasi siya lang mag-isa doon po mga kababayan. Kung nakita nyo yan sa video na yan, ayan yung dinaanan ko, sapa, at siya lang nag-isa doon sa bundok. So, delikado talaga kung time na umuulan, mas lalo na yung may bagyo. So, delikado si tatay doon. So, sa awa ng Panginoon ay may taong mga sponsor na nakita. So, agad na nabahayan, natulungan. So, ako lang yung naging tulay niya para mabahayan siya. So salamat sa Diyos no, may taong nakatulong sa kang tatay. So sana po ito lang, may kunting sasabihin lang ako sa inyo. May nag-comment kasi, may nag-bash kasi sa akin na bakit daw palagi ko tong binablog para daw kumita ako. Ganito po mga kababayan, para malinawan kayo. Sa pagbablog po, nagdepende po yan sa views. Nagdepende po yan sa araw-araw na malaki ba yung views mo. Dito po mga kababayan, ang views ko dito pinakamalaki yung 3,000, 2,000. Alam nyo kinikita dyan, siguro nasa ano lang 300. So ilan lang yan. So kahit po mga kababayan, kahit binabas nyo ako dito, ako palagi nagbablog kasi in-update ko to para makita ng mga viewers, makita ng mga sponsor na tinarbaho namin kasi matagal na to. Sana po wag niyo naman kaming ibas. Hindi lang ako, marami sa team, lalo na kan Sir Paul, kang Krishna, yung mga sila Unji, sila sino pa yung mga team na binabas nyo. Wag na po, tigilan niyo na po yung pagbabas kasi sa amin kahit hindi kami nagsama-sama, kahit hindi kami nagsama-sama araw-araw, nakita niyo ang ginagawa namin na pagtulong sa ating mga kababayan na nangailangan ng tulong. Although may mga sponsor kami, pero kami po yung minsan pag kulang kami po yung nag-abuno. Minsan nga ay kahit sinilas ko po mga kababayan, tingnan niyo yung sinilas ko. Kung sabihan niyo ako marami akong pera, ito ipakita ko sa inyo. Itong sinilas ko ay kahit sinilas mahirapan pa tayo sa pagbili no. So ganun, ano lang, nag-vlog pa rin kami para makatulong. So sana wag niyo kaming ibas kung ano-ano na lang yung pinagsasabi ninyo.
wala. Itigil nyo na yan. Hindi lang kami ang nasasaktan, pati yung mga supporter din namin. Yung iba kasi halo-halo eh. Kung ayaw nyo manood sa aming vlog, hindi naman kami namimilit. Kung hindi nyo gusto yung mga content namin, hindi kami namimilit. Walang problema po mga kababayan. Ang sa amin lang, wag yung mag-comment kayo na below the belt, yung ano yung pagsasabi nyo, parang pangit na, sobra na, yung ganun, na wag naman. Kung may galit kayo sa tao, mag-private message kayo. Kami, tanggap namin kung mag-message kayo, pagsabihan nyo kami na ganyan, ganyan, walang problema po mga kababayan. Kasi mabuti yung personal. Sa mag-comment kayo na malaman ng lahat, na ganun, pangit po yun. Kung may galit kayo, walang problema, mag-private message kayo, pagsabihan nyo kami na, Noy, ganyan, ganyan, bakit ganun? Walang problema. Yung mga sponsor nga, never yan mag-comment. Sila Ate Yeng, never yan nag-comment kung ano-ano na lang. Sila Tita Edna, sila, yung mga sponsor. Sila Tita Carmencita, never yan mag-comment. Naintindihan ko kayo mga kababayan, yung mga walang magawa sa buhay. Yung nagko-comment kung ano-ano na lang. Yung sa amin lang, huwag nyo naman kaming i-baas na tulad nito. Bakit daw palagi ko itong binablog? Inapit ko to araw-araw kasi dito ako tumutulong ng kuya ko. Kami yung nagkuha ng buhangin dito. Sa sapa, ang layo, linalakad ko lang, kinakarga ko. Napakainit. So walang masakyan dahil mahirap yung kalsada. Tapos, ilan na lang yung kinikita ko dito? Pagsabihan nyo pa ako na para kumikita ka lang. Hindi po ganun mga kababayan. Na sa totoo lang, nagdagdag pa kami dito. Di bali na kami yung magdagdag kaysa nakauwi namin yung pera ng sponsor na hindi naman sa amin. Ganun lang po. Sana po ay itigil nyo na yun sa pagbas ng mga kanila. Sino pa yung mga ibabas nyo? Huwag na po mga kababayan. Ako po ay nakikiusap. Tao lang din tayo. Marunong tayong masaktan. Marunong tayong hindi po bato yung puso natin. So sa atin lang, parehas lang tayo Pilipino. Magmahalan tayo. Tingnan natin yung taong ano yung ginagawa. Huwag tayo tumitingin ng mali kasi hindi tayo perfecto dito sa mundo. May kasalanan talaga tayo. Lahat tayo. Kahit ikaw nagbabas ngayon, may kasalanan ka. Lahat tayo may kasalanan dito sa mundo. Kasi sa mata ng Diyos, kasalanan yung maghusga tayo ng tao na hindi natin alam kung ano nangyari, no? So, ganun lang mga kababayan. Ako, lang ako ba na may nabasa ako na bakit daw palagi ko itong binablog, ang tagal na to. Kaya nga binablog ko para makita nyo, para matapos na. Ngayon, natapos na. Ibas nyo pa rin ako. Ito po mga kababayan, hindi po ako malaking channel, hindi po ako mayaman, at simple lang po ako na tao. Hindi po ako agad-agad na makakuha ng malaking pundo para matapos ang bahay. Hindi po ako na yung tipong mayaman na agad-agad anong gusto kailangan makuha. Hindi po ganun. Simple lang po ako. Simple lang po ako. Kahit mama ko hindi ko na bahayan dahil sa hirap. Kung alam nyo lang po mga kababayan. Ako po ay nakikiusap sa inyo na itigil nyo na yan. Yung pagbabas nyo sa amin, lahat ng team, binabas nyo. Sa amin po mga kababayan, kahit malayo, hindi kami nagsama-sama. Nakita namin ang ginagawa ni Sir Paul, kaya yun yung sinusunod namin. Sinusunod namin yung mga yapak niya, yung pagtulong. Nakita namin, kaya ginagawa namin na kahit hindi kami nagsama-sama. Nakita nyo po, tulad nito. At pagkatapos namin dito, lipat naman kami kang nanay. Yung nanay na paalisin sa bahay niya, na wala nang matirahan. Nakita ko sa kalsada na nagbinta ng walis. So yun naman ang project ko sa susunod na week pagkatapos dito pag bigay kang tatay. Kung bago pa lang kayo sa aking YouTube channel po mga kababayan, kung hindi nyo alam, sa 3 taon ko sa pagbablog, 10 bahay na ang nabigay ko sa ating mga kababayan na nangailangan ng tulong. Although hindi man sa aking kinikita, may mga sponsor na nakatulong. 10 na po ang pabahay kong nabigay. Hindi po ako nagmamayabang kasi baka nakita nyo lang pag may bahay palagi kong binablog. Hindi po.
First bahay ko kang Nanay Paulina. Pangalawa kang si bata, yung bata. Pangatlo yung pangalawa pala yung si tata yung pumanaw. Pangatlo yung bata. Pangapat yung batang nawala yung mama at saka papa. Panglima yung nasunugan. Pang-anim bumalik ulit doon sa mga bata. Pang-pito si Lovely. Pang-anim yung basta 10 na. Kasi parang ipakasampu to. So nakalimutan ko na yung iba. Basta sige lang, baka i-update natin yung mga ating mga pabahay para makita nyo. Kasi may nag-comment kasi dyan na ano lang daw ako for the for the content lang daw na wala namang nagawa. Sige lang po mga kabayan, kahit apakan nyo pa ako, sabihan nyo ako ng ganun, okay lang yan sa akin. Basta ako, alam ko na tama ako, wala akong ginagawang mali, tuloy ako sa aking karera, no? Kasi kung magpapikto tayo sa mga baser, wala naman yang natulong. Yung mga sponsor nga, never yan nagko-comment. So, isa lang ang hinihiling ko sa inyo po, no, mga baser. Huwag nyo nang dagdagan yung mga issue na hindi naman dapat natin palakihin. Ang sa atin lang, magmahalan, magtulungan para sa ating mga kababayan na nangailangan, kasi napakalaking blessing na yan, lalo na nanood kayo na hindi nyo pag-skip ng ads para din kayong nagcha-charity niyan na tumulong. So ganun lang ang gagawin natin mga kababayan, no? Para at least na magkaintindihan tayo na hindi tayo kung ano-ano na lang yung i-comment natin dyan. Kung wala tayong magawa, matulog tayo. Ayun, ganun, ano lang, wag lang tayong kung wala tayong magawa sa bahay, magko-comment tayo ng masama. Wag ganun po mga kababayan, ha? So doon tayo sa labas para makita niyo yung tubig ni tatay. So ito mga kababayan, may tubig sila dito. Ito yung ginagamit ni tatay dito. Ba? Takas ng tubig. So pag may hose dito na part, pwede ikabit papunta doon sa ayan yung bahay nyo. Yung kabila, oh. Kasi ito dito, apo niya to. Ayan yung bahay na yan, oh. Ayan yung bahay ni tatay. Isa lang yung simento dito. So, malayo dito, napakaganda tingnan, oh. Kung may hose, i-ano lang yung hose doon pa ikot. Pero malayo ang ikutan. Doon sa unahan, iikot doon, oh. Ang hose. Para may tubig sa loob ng bahay ni tatay. So, ganoon lang siguro. At saka yung CR, doon yung CR niya. Yun, nakita yung sa unahan. Ayun, oh. Doon mga kababayan yung CR. Sila doon, lahat dito. Ay, yung iba, mayroon namang CR doon sa unahan. Ang gumagamit lang ng CR na yan, itong bahay, apo niya at saka ito. Parang 3 lang sila dito. So yung tubig lang talaga. Kailangan ng hose doon pa ikot sa bahay niya para hindi na siya magkarga-karga pa. Ayan. Yung bahay ni tatay. Diyan lang ikot dito, siguro ikot ang hose. Diyan na side. Ikot dito. Lagay lang sa ilalim ng lupa, butas. Ikab-kab lang to dito para ikot yung hose. Ganun ba? Para hindi na magigib si tatay. So yan, nakita nyo po mga kababayan, ha, na may CR doon, may tubig. Yung tubig dyan ay walang bayad dyan. Only tubig kasi dito. So kailangan lang dito yung hose para makapasok dito ang tubig ni tatay. Ayan. So yan po mga kababayan, no, maraming salamat. At siyempre sa ating mga charity viewers na hindi nag-skip ng ads, maraming salamat sa inyong lahat, sa inyong pagsuporta sa aking channel. Thank you po talaga, no, sa lahat ng mga taong naniniwala sa akin, sumuporta. Tapos puso po akong nagpapasalamat sa inyong lahat
lalo na sa lahat ng mga sponsor na tumutulong sa akin, sa ating mga anonymous na ayaw magpabanggit ng mga pangalan. Salamat sa inyong lahat, no? Sa nag-sponsor dito, kang Tita Ed, kang Ate Virginisa, at saka kang Ate Yeng. Salamat sa inyong lahat sa pagpabot mo ninyo ng tulong. Kasi kung hindi dahil sa inyo, hindi talaga tumatapos, hindi talaga magawa ng bahay si tatay. So dahil sa tulong nyo ay nabuo tong bahay ni tatay. Kaya salamat sa inyong lahat. Siguro, yun nga, gaya ng sinabi ko, ay Sunday, bigay na natin to kang tatay para makalipat na siya dito, no? So, maraming salamat po mga kababayan sa mga lahat ng mga sumuporta, sa lalo na sa hindi nyo pag-skip ng ads. Diyan tayo umasa. So, salamat po. Sana po ay suportahan nyo pa rin ang aking channel, ang PB Team Nunoy, para kahit pa paano nakikitain tayo sa ating pagbo-vlog. Sana po suportahan nyo ako, no? So, God bless po mga kababayan. Dito ko na lang muna tatapusin ang vlog na to. At God bless po. Thank you po. Maraming salamat sa inyong lahat. Bye-bye po.